Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Conrado Complex, Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite, which is dito nga yan sa Michokoshi. Meron tayong nakita mga kabiyahe. Ito yung bagong-bagong labas ni Euromotor. Ito nga si SA125. Tara, tingnan natin doon. Let's go. Tara mga kabiyahe, bago natin tunguhin yung ating model ngayon, may ipapakita lang ko sa inyo mga kabiyahe na available unit nila dito sa Conrado Complex. Dito nga yan sa Bacoor. At ito yung kanilang Samurai 155. Ayan, may mga available din sila dito. 3 unit yan mga kabiyahe. At yung model natin, ito, napakaganda ng kulay. Ang kulay niya mga kabiyahe ay magenta. Kakaiba, no? Ito yung nung nag-launch sila, mga kabiyahe, nung i-launch itong unit na ito, itong kulay na rin na to ang ginamit. So, dalawa ang available nating unit dito, which is ito nga, yung kulay black. Ayan, si SA125 ng Euromotors. At mamaya, ipapakita natin yung presyo mismo dahil napakababa ng presyo niya. Ikutan muna natin mga kabiyahe yung unit para makita ninyo yung appearance ng unit ni SA125 ng Euromotors. Ayan, napaka-aesthetic, napaka-elegant, ang ganda. Bago natin umpisan mga kabiyahe, ipakita ko na agad yung presyo sa inyo ni SA125 ng Euromotor. Ayan, ang cash nito ay 61,000 po lamang, 900 pesos. At kung kukunin natin ng installment, magda-down lang tayo ng 3,500. May uwi na natin yung unit na ito. At nagbibigay din sila mga kabiyahe ng hanggang 3 taon. Ang babayaran natin sa per month sa loob ng 3 taon ay 3,005 po lamang. At sa 2 taon naman, 3,898 pesos po lamang. Yung 1 taon, 6,577 pesos. At kung kayo po ay updated sa pagbayad sa monthly sa unit na ito, magkakaroon po tayo ng rebate ng 300 pesos. Ayan. So tara mga kabiyahe, silipin natin kung anong meron mga details itong si SA125. So balikan natin yung kanyang kulay mga kabiyahe, napaka-aesthetic. Ayan, magenta at may combination siyang white. Glossy po yan mga kabiyahe. At meron pa siyang glitters effect. Ayan, kung mapapansin ninyo, siguro sa camera natin hindi nakukuha ng maayos. Pero sa personal mga kabiyahe, may glitters effect po yan. At dito sa ibabaw, meron tayo dito ang carbon skin. Ayan. At dito naman sa tuktok, mayroon dyan naka-emboss na letter E, which is Euromotor nga po yan. Dito tayo sa kanyang handlebar. Hindi pa po siya naka-activate, walang gas. So hindi natin makikita yung details dito sa mismong instrument panel niya. Yung makikita natin mga kabiyahe, yun na lang ang i-report natin sa inyo. So dito sa kanyang handle grip sa kanan, nakabarin tayo ditong plastic na maliit, pero smooth naman po yan. Yung kanyang brake lever, ayan, malambot. Meron tayo ditong electric switch, electric starter, ayan, on and off ng headlight. Pagdating naman dito sa kaliwa, meron tayo ditong high and low beam ng headlight, turn signal at busina. Dito sa baba, yung kanyang ignition switch ay naka-shutter lock na mga kabiyahe. At goods na goods din dahil naka-shutter lock na siya. Mayroon din tayo ditong maliit na bulsa. Ayan. Pwedeng lagyan ng basahan o pera. Dito sa kanan o sa kaliwa, mayroon din tayo ditong bulsa na medyo malalim. Kasi yung 2 cellphone. At mayroon tayo ditong USB charging port. Ayun. Ito sa dulo. So goods na goods dahil meron din siyang USB charging port para sa ating cellphone. At the same time, meron din po siyang lagayang bulsa. At dito sa gitna, meron available na hook. Ayan, hindi siya na-adjust. So nakabang lang talaga siya dyan. Dito naman sa kanyang footboard, ayan, naka-flat footboard tayo dito, which is good para nalalagyan natin ng mga bags o kung ano-ano pang mga belongings natin dyan. Good na good dahil hindi siya sagabal. Tingnan natin dito mga kabiyahe sa kanyang headlight. Naka-LED lahat yan mga kabiyahe, yung ilaw niya. At meron siyang daytime running light. Ayan, ito. At meron din siya dito sa baba. Ayan.
Yung kanyang turn signal, nandito. At yung pinaka-headlight niya, ito. Napaka-aesthetic ng pagkakagawa nitong isa na ito, mga kabiyahe. At pati yung kanyang fender, mga kabiyahe, naka-uniform ang kulay dito sa mismong upper body niya. At pagdating dito, meron tayo dito makikitang decals na parang blue na may combination na black. Ayan, naka-highlight naman siya. At ito yung appearance ng kanyang telescopic port. Yung inner tube niya, ayan, standard, at yung outer tube naman niya. Yung kanyang wheel mag, ayan, ang kulay natin dito ay white. Ito po ay naka-tubeless na. Ang sukat ng gulong niya, 70 by 90 by 14. Ayan, maganda yung sukat ng gulong niya dahil di 14, hindi mahirap hanapan ng gulong, mga kabiyahe. Pagdating naman sa kanyang braking system, meron tayo ditong rotor disc brake. Ayan, malapad din siya, siguro mga size ang lapad ng rotor disc brake niya, at naka-single piston caliper po tayo dyan. Dito sa taas, meron tayo ditong decals na Euro Motor 125. At meron din tayo dito mga kabiyahe ng air vent. Pagdating dito sa likuran, wala nang decals dito, kundi ito lang ang makikita natin, naka-emblem na SA125 at naka-chrome po yan. Ito naman yung kanyang foot peg ng ating pillion. At the same time, pwede rin gamitin ng rider. Ayan, alloy yan, mga kabiyahe. At dito, naka-carbon skin na siya. At ito naman yung appearance ng kanyang fender na may pagka-bulky rin siya. Yung kanyang taillight na aesthetic din ang pagkakayari. LED rin yan, mga kabiyahe. At dito sa baba, mayroon tayo dyang additional reflectorize para visible sa tuwing gagamitin natin ang unit na ito. Ito naman yung kanyang exhaust. Ayan. Kung mapapansin nyo, mga kabiyahe, yung kanyang exhaust, mataba rin yung kanyang pinaka-exhaust. At yung kanyang tip, hindi naman masyadong kalakihan yung butas. At yung kanyang heat guard, ayan, all the way, lahat yan. Sakop na sakop, walang putol. At naka-hard plastic tayo dito at carbon skin. Pagdating naman sa braking system dito sa likuran, mga kabiyahe, naka-drum brake tayo dito. At ang sukat ng kanyang gulong, mga kabiyahe, 80 by 90 by 14. At naka-tubeless tayo dyan, mga kabiyahe, ha. Pagdating naman sa kanyang shock absorber, ayan, naka-single tayo dito sa likuran. At ito naman yung appearance ng kanyang CVT. Ayan, may naka-emboss na Euro Motor. At meron tayo ditong kick starter. Ayan, goods na goods dahil may kick starter tayo dito. At ito pala, mga kabiyahe, si ESA125 ng Euro Motor ay carburetor pa. Hindi pa ito naka-FI. Ito naman yung appearance ng kanyang center stand. Makapalang materyales, yung steel na ginamit. At ito yung kanyang side stand. Wala pa siyang side stand kill switch. Yung kanyang upuan, malambot yung foam niya. Hindi naman masyadong kalambutan. Yung tamang-tama lang, sakto-sakto lang siya. At tingnan naman natin, mga kabiyahe, yung underseat box niya. Ito naman, mga kabiyahe, yung underseat box niya. Hindi naman siya kalakihan. Lagay lang talaga siya ng mga kagaya ng raincoat natin. Yung wallet, pwede rin dyan. So, kasyang-kasya dyan. Pero yung ating helmet, hindi dyan pwede. At meron naman siya dito nakabang na helmet hook. Ayan, dalawa yan. Pwedeng sabitan ng helmet yan. At the same time, pwede rin sabitan yan ng mga bag or mga iba nating pinamili o plastic. Ito naman yung lagay ng tangke. Ayan. At yung ating grab bar na kulay puti. Ayan. Alloy yan, mga kabiyahe. So, ipakita ko lang, mga kabiyahe, yung appearance ng upholstery natin. Ayan. Kapit ito sa jeans, mga kabiyahe, dahil itong mga granules na ito, ayan, oh, parang may mga nakaumbok. Rubberize siya. Ayan. Maganda yung ganyang upholstery. Ito naman, mga kabiyahe, magiging reference ninyo sa motor na ito o sa scooter. Ayan. 5'6" ang height natin. Nakabaluktot pa yung ating tuhod dyan. Ayan. Kaya sa mga 4'11", kayang-kaya to. Sa tingin ko, ang sarap nito isabak sa traffic dahil bukod sa napakaliit niya, napakalambot. Ayan, napakalambot i-maneuver. Ayan. At yung kanyang suspension, okay ang bounce. So yun, mga kabiyahe, kung gusto nyong ng ganitong unit, dito lang kayo pumunta sa Michikushi, Conrado Complex, Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Ayan. May dalawang unit dito, mga kabiyahe. Ito nga yung magenta.
at yung kulay black natin. Ayan, available po yan. So yun, maraming salamat po sa lahat ng matangkilik ng ating Mumunting Channel, lalo na po sa inyong nanonood. At kita-kita muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.